Hello, good morning everyone. Happy Friday. Thanks God it's Friday again. Happy weekend to all. So yung mga nagbabalak pumunta dito sa Germany na may mga work experiences na at mga qualified na, so pwede kayong mag-apply ng Chancenkarte. So ganun din, kailangan nyo ng black account. Pero yung mga gustong matuto ng German, para sa ganun ay makahanap sila ng trabaho dito sa Germany, mag-apply na kayo ng language visa. So ang mga kailangan nyo sa language visa ay ganun din, kailangan nyo mag-provide ng black account kung wala kayong sponsor, at kailangan nyo mag-enroll sa language school dito sa Germany, at least from A1 to B1 or from A2 kung meron na kayong A1 level dyan sa Pilipinas. So mag-enroll kayo dito ng A2 to B2 kasi napaka-importante ang language para kayo ay makapunta dito sa Germany. Kasi kapag dito kayo magtrabaho, kailangan yung makipag-usap sa mga ka-workmate ninyo. At kung nasa home for the aged naman kayo, kailangan yung makipag-usap sa mga matatanda. At saka kahit anong trabaho dito, pag nandito ka sa Germany, kailangan magsalita ka ng German. Kasi ang mga German, kahit marunong silang mag-English, nahihiya silang magsalita ng English. Kaya kung talagang gusto nyong makapunta dito, aralin ang German language, at ang pinakamabilis na way na pumunta dito ay mag-apply ng language visa. So, yun nga ang palagi kong sinasabi, kailangan mag-produce muna kayo ng pang black account kung wala kayong sponsor. So, ang black account, pag 6 months ang inyong i-apply na visa, ay kailangan may 6,000 euro kayo na ilalagay sa inyong black account. At ang tuition fee naman sa language schools ay hindi bababa sa 2,000 kapag 3 courses ang inyong i-apply. So kapag meron na kayo niyan, so ang ipiprepare nyo na lang ay yung mga other documents na kailangan ng embassy, katulad ng yung mga birth certificate, passport, pictures, motivation letter. Yung motivation letter, doon yung isusulat bakit nyo gustong pumuntang mag-aral ng German language dito sa Germany, at ano ang expectation ninyo kapag natapos nyo na yung inyong language visa, at kailangan nyo ring gumawa ng inyong curriculum vitae. Ano pa ba? Insurance, health insurance. Kailangan nyo din ng health insurance for the period of time kung gaano kayo katagal na mag-aaral ng German language dito. At saka yung mga iba pang requirements, nakasulat lahat yan sa website ng German Embassy sa Pilipinas. Ito ay Manila .diplo.de. So, doon nyo malalaman lahat ng mga requirements. Kahit anong visa ang applyan ninyo, doon kayo tumingin at doon nyo malalaman kung ano yung mga papers na i-prepare ninyo. Tapos kapag language visa, ang hawak ninyong pumasok dito sa Germany, kung may mga work experience na kayo dyan, pwede na nyong i-convert into work permit kapag natapos nyo na yung inyong language courses. At habang nag-aaral kayo ng German language, pwede din kayong maghanap ng trabaho. Allowed na kayong mag-work ng 20 hours per week. So, yung 20 hours per week, kung sa isang buwan yan, ay meron kayong 80 hours. So, kikita na rin kayo ng mahigit na 1,000 euro kapag part-time kayo. Kahit anong work dito, basta registered, hindi bababa sa 13 euro ang inyong hour ang inyong minimum wage. Pero ewan ko kung magkano na ngayon ang minimum wage, parang 12.35 yata o 13 euro na. So ayan, kaya hinihikayat ko kayo mag-aral muna ng German bago kayo pumasok dito sa Germany, kasi napaka-importante ang language. Kahit na sa inyong everyday activities dito, halimbawa bibili kayo ng pagkain, kailangan nyo mag-German. Kahit pumunta kayo sa groceries, kailangan nyo mag-German.
At kahit nasa bus kayo, kailangan yung mag-German. Kung hindi nyo alam ang pupuntahan ninyo, syempre magtatanong kayo, kailangan ng German language ang gamitin ninyo. So, yan na muna. Happy Friday. Enjoy. And please, give me a thumbs up kung nagustuhan nyo itong video ko. And please follow me here at saka sa mga ibang pang social media. Josie Madriaga. Thank you, and have a nice weekend.